Alam niyo po ba, mga kapatid, ang isa pong tuwang-tuwang-tuwa ako nung aking malaman ay the fact na si Senadora po ay merong about 1 million books. So, since napakarami ko pong libro na wala po sa kalangkingan ng dami ng libro niya, tinatanong ko po siya, ma'am, saan niyo po tinatago ang mga librong to? Ang aking bahay, dinisenyo talaga yan para sa library ko. Kaya malaki ang bahay dahil napakalaki ng library. Is the main reason why we had to transfer to another house. Because I was running out of space. Punong-puno na ng libro. Titingala ko na ang kisame kung anong gagawin ko doon. Kaya we had to transfer. And it was designed that way. Plus, I have an entire basement sa ilalim ng aking bahay na kasing laki ng bahay ko. Library din yon. So, doon pa lang sa bahay ko, dalawa ng library ko. Tapos sa aking opisina, hindi lamang sa Senado. Of course, meron ako mga libro doon sa Senado. Pero talaga akong law office na marami rin ang libro ko. Yun ang law library ko. Sa tabi niyo po, ng kama niyo, meron din po kayo? Oo, tangkas-tangkas yan. Ay, see, ma'am, we're really meant to be friends. Kiko, can you hear? You see? That's how we think. Minsan po kasi parang nagiging issue po talaga sa amin because it is my one vice. I spend an obscene amount of money on books. But ma'am, aren't they treasures? Oh, yes. And they're friends because they will not leave me and they keep my brain working and I love to read. At saka hindi sila sumasagot. Hindi ka mukha ng asawa. Exactly! Walang issue. Walang ka-issue-issue. Dito na ng asawa, don't do this. Why are you there? Walang why. Walang ganon. Basta binasa mo, ay, I'm so happy. Ayan, may natutunan po ako. Ayan, patok na patok po talaga sa kabataan ang pick-up lines naman ni Senadora. Alam niyo po, pag wala kayo, parang lapis na hindi natasahan ang buhay namin. Kasi po, pointless. Ma'am, paano po nagsimulang maging bahagi ng inyong mga speech, yung mga pick-up lines, at saka mga quotable quotes? Favorite ko pa rin, Return of the Jedi. Paano po yun nagsimula? At mahal na mahal po kayo ng kabataan. Oo, kasi madalas akong kinukumbida sa iba't ibang mga campus. Kaya kailangan ang pananalita ko angkop doon sa kagustuhan nila. Hindi na nagle-lecture akong wala na nabobore lang sila. So, ngayon alam ko na very popular ang pick-up lines, so that's how I start my speech. Sige po, ma'am. Naku, eto na po. Ngayon naman po, for the very first time, mga kapatid, mga kapusod, mga kaalinya, ayan po, for the first time on Philippine TV, mapapasabak na po kami sa batuhan ng pick-up lines. Okay, first round, mga pick-up line namin para sa mga kinaiinisan namin. Ma'am. Ito mga pick-up lines para sa mga haters. Doon sa pamilya ni Miss Sharon Cuneta na magiging senador. Dahan-dahan lang kayo kasi magiging senador itong taong ito eh. Kaya... Wait a moment. Ma'am, masingit ko lang po. Sorry po, ma'am, magka-interrupt. Alam niyo po, kahit ano pag-usapan pa ng kung sinong kausap ko, kahit po asawa ko about politics, talagang ako po allergic dyan. Parang ngayon po nung binanggit niyo, all of a sudden, nagka-interest ako. Ibig sabihin ba nun, mas mahalaga sinasabi ni Senator Miriam sa akin kaysa kay Kiko. Pag-iisipan ko ngayon ng Senator, anong tingin niyo? Oh, palaban! Kawawa mga anak ko, tignan ko muna. Pero humanda kayo pag ako, sakali lang, umupo ako in public office, siyang aking huwaran. Talagang, maggaganyan-ganyan din ako. Inahamon mo ako? Yan. Wala nang Miss Nice Nice Girl. Okay. Ma'am, sige po. Sa mga hater, kay Sharon at alam ang ni Ma- pamilya niya, ganito ang unang linya. Para kang summer. Bakit? Bakit? Dahil wala kang class. Oksak! Ako naman, para sa bashers at lahat ng mga walang magawa sa buhay. Basher, gutom ka ba? Bakit?
huwag ka mag-alala, kakainin mo din naman lahat ng sinabi mo. Okay, ma'am. Tsaka may kasama po yun, ganyan, hindi nyo nakita. Okay, ma'am. I'm ready. Okay. Next, mga pick-up line para sa mga gusto naming bulahin or lambingin. Gusto mong bulahin? Well, hindi naman ako mataba. Bakit? Bakit? I'm so sexy that it overflows. Yay! Ay! My sexiness just overflows according to my idol. Okay. Para sa binobola rin, Senator, may payong ka ba? Kasi po, nung dumating ka, bigla na lang umulan na ng kagandahan at katalinuhan mo. Eto naman po, para sa tunay na minamahal natin, Marami Senadora. ako dyan. Okay, sige Dahil po. mahal na mahal ko yung aking asawa. Alright, una, okay lang akong mahilo. Bakit? Bakit? Basta sa iyo lang, iikot ang mundo ko. Wow! Parang yung isa na lang. Ikaw ba yung nasa pelikula ni Sharon at Robin? Kasi parang mahal na nga kita, maging sino ka man. Mga kapatid, mas lalo po natin nakilala ang isa sa mga super Pinays na seriously pinagmamalaki po nating lahat sa buong mundo. Wala pong binigay sa ating bansa kundi pride at parang ang tingin po sa atin ng mga tiga-ibang bansa pag siya po ay written about sa mga international publications, parang ang galing natin because we have someone like Senator Miriam Defensor Santiago. At ngayon po, bilang isa po sa humahanga sa kanyang katapangan, ako naman po, Senator, ang hihingi ng inyong words of wisdom para po sa aming mga manonood, lalo na po sa mga kababaihan na naghahanap ng tapang at lakas na baguhin ang takbo ng kanilang buhay. Sa Biblia, nakalagay, tinanong ng mga apostoles niya ang Panginoong Jesus, anong pinakamahalaga na batas na dapat sundin ng bawat tao? Sabi niya, una, mahalin mo ang Diyos ng buong kaluluwa mo, buong pag-isip mo, buong puso mo. Love God with all your heart and all your mind and all your soul. And the second is, love your neighbor as yourself. Doon natin makikita ang kahulugan ng buhay natin. Linagay pala tayo dito, hindi para sa yumaman tayo o makapangyarihan tayo o maganda tayo, kung hindi para makatulong tayo sa kapwa. Yun ang sinusubukan gawin ni Kumari Sharon at yun ang dapat ninyo sundin sa bawat kabuhayan ninyo. Bawat landas ng bawat isa dito, isipin mo, mayroon palang rason mo bakit linagay ako dito. Kailangan pala magtulong ako. Ngayon, kung hindi pa ako makapagtulong sa iba, tulungan ko muna ang sarili ko. Kaya all that you need is to believe in yourself. Maniwala ka. True. Lalo na yung mga bashers at haters, imbis na yan ang ginagawa ninyo, Bayaan mo love yung mga- thy neighbor. Bayaan mo yung mga naninira dahil talagang hindi mawala yan. Sa theology, yun ang sinasabi na problem of evil. Walang sagot doon. Bakit ibang tao ganon? That's the problem of evil. Ngayon, huwag mo nang pansinin iyon. Basta meron tayong Panginoon na babantay sa atin lahat. Pati buhok mong nahuhulog, alam niya. Kaya ano pa kaya hala ang hindi kayo. niya alam? So, just take strength. Kumuha ka ng lakas ng loob mo, may Panginoon. Kaya dapat meron kang kausa sa labas ng sarili mo. Hindi lang yung sarili mong kapakanan ang iniisip mo. Kung hindi, gusto ko sana makatulong ako sa karamihan. Kaya ako, inaaway ko ang sa tingin ko mga kurap o kaya mambobola dahil sa tingin ko, dahil ako'y abogada, tinulungan ako makagraduate sa College of Law at maging abogada para maging boses ako ng mga inapi na hindi nila kaya magtanggol ng sarili. Kaya ganun din ang dapat gawin ng bawat tao, maniwala sa Panginoon, anuman ang idea natin ng Panginoon at huwag tayong mag-away-away tungkol sa relihiyon. Dapat yan, nagmamahalan lang tayo, pero galit tayo sa mga problema ng katiwalian sa ating pamumuhay.
We must be angry. We must engage in righteous indignation against evil in the world. And I see corruption as evil. Kaya, ang lahat ng kababaihan, dapat maniwala kang maganda ka. Bakit? Ano bang kagandahan? Siguro lang yan sa pagpanood mo, kaya maganda ka, sexy ka, may dunong ka naman, hindi ka naman gaga. Maski sino magsabi ng katiwalaan, alam mo na hindi totoo yon. Believe ka sa sarili mo. Kaya gawin mo lang ang landas mo at sundin mo maski ano pang mangyari. Ma'am, isa na lang pong tanong. Ang problema po kasi talaga sa Pilipinas, kahirapan. Yes. Kaya sa mga nag-guest ko po dito, mga regular na tao, yan po ang lagi. Meron po akong mga nag-guest na gumagawa ng paraan na magkaroon ng hanap buhay. Yes. Yun po yung very admirable. Meron naman po talagang ang feeling nila ay wala silang pag-asa. Ang lagi ko pong sinasabi ay, there is totally no excuse for you not to move forward. Kumbaga, kung gugustuhin, may paraan, hindi ba? Ma'am, kung nasa inyo po lahat ng kapangyarihan ng Presidente, buong Senado, ng lower house, lahat po, at you had the power to cure poverty in the country, what would you tell our kababayans? If I had the power to alleviate poverty, Yes, ma'am. unang-una, importante ang edukasyon. Marunong ka man, kung hindi ka nakapag-eskwela, walang nagturo sa iyo, mahirapan ka. Kaya igalang natin ang ating mga public school teachers. Halimbawa, Yes, ma'am. malaki ang paghanga ko sa kanila. Dahil kami, nagaling lang kami sa mahirap. At malaki ang utang na loob ko sa mga public school teachers ko dahil tinuruan nila ako ng tama. At pangalawa, pagkatapos ng edukasyon, importante na if you don't succeed, try again. Kung hindi ka nagtagumpay, talagang kasama sa buhay iyan. If you have stumbled, pick yourself up and go on. Talagang ganun ang buhay. If you at first you don't succeed, try again. Magagampanan talaga natin yan. Sigurado kung aabot talaga, hantong talaga tayo sa malinis na palaktakbo ng ating gobyerno, hindi lang sa ngayon. Basta sa darating na panahon, abot din tayo doon, basta meron tayong resolve. Kasi sinasabi na bawat tao sa loob ng dibdib niya, meron siya nung apoy ng Panginoon. We are carriers of the divine flame inside us. Kaya hanapin mo lang yan, nandyan yan sa loob mo. Pasiglain mo yan, kaya mo, maski ano. Ngayon magpasalamat ako. Opo, ma'am. Everybody has a gift. Yan, sinabi rin ng Senadora yan. Magpapasalamat ako kay Miss Sharon dahil paalis na ako. Maraming salamat, Sharon, na pinakitaan mo ako ng kahit konting pagtingin. Naku naman! Aba, teka naman, Senador. May isa pa akong pick-up line for you, ma'am eh. Alright. Kayo po ba yung nag-a-announce kung may bagyo o tsunami na parating? Bakit? Kasi po ang alam ko, kayo po ang pag-asa. Maraming salamat po sa ating super senadora. Isa po kayong inspirasyon sa aming lahat. Hindi lang sa mga babae, sa aming lahat po. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayo. At Kiko, sabi ni Senadora, tatakbo ako. Okay. Pag-iisipan ko yan ng seryoso. Ma'am, you don't know how much your presence here means to me. Only God knows and only God will return to you the goodness that you have shown. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Mga kapatid, ipinakita ni Senator Miriam na sa kanilang paninindigan nagsisimula ang pagbabago ng buhay ng bundong kinabibilangan. Sa paninindigan po, lalo po na lang na pinapatapang ang Pinay. At Pinoy, di lang Pinay. Ikaw, kapatid, anong paninindigan mo? Ano ang babaguhin mo? Ako po si Sharon, kasama po si Senator Miriam. Kasama niyo kami, kapatid. We love you, ma'am. Ako'y hangad yakapin.